Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang isang mahalagang bahagi ng pagsulat sa Filipino, ang mga bantas o punctuation marks. Ano nga ba ang mga bantas o punctuation marks? Ang mga bantas o punctuation marks ay mga simbolo na ginagamit sa pagsulat upang malinaw na maipahayag ang idea at maayos ang pagkakasunod-sunod ng mga salita. Kung wala ang mga ito, maaaring magbago ang kahulugan ng isang pangungusap. Sa talakayang ito, ipapaliwanag ko ang iba't ibang uri ng bantas kung para saan at kung kailan sila dapat gamitin. Una ay ang tuldok o period. Ang tuldok ay ginagamit sa katapusan ng pangungusap na nagsasaad ng pahayag. Halimbawa, ako ay nag-aaral ngayon. Kunin mo ang baso. Ginagamit ito kapag tapos na ang buong diwa ng pangungusap. Pangalawa ay ang kuwit o kama. Ang kuwit ay ginagamit sa paghihiwalay ng mga salita, parirala o sugnay. Halimbawa, bumili ako ng mansanas, peras at ubas. Ginagamit din ito pagkatapos ng panimulang salita tulad ng gayunpaman, samantala, sa wakas at iba pa. Ang tutuldok o kolon naman ay ginagamit kapag may paliwanag, halimbawa o listahan na kasunod. Halimbawa, may 3 akong paboritong kulay, pula, asol at dilaw. Ang tutuldok kuwit naman o semicolon ay ginagamit upang paghiwalayin ang dalawang magkaugnay na pangungusap na maaaring maging magkahiwalay. Halimbawa, nagsikap siya sa pag-aaral, kaya siya ay nagtagumpay. Ang panaklong o parenthesis naman ay ginagamit upang magdagdag ng paliwanag o karagdagang impormasyon. Halimbawa, si Dr. Jose Rizal, pambansang bayani ng Pilipinas, ay isang manunulat. Ang pananong naman o question mark ay ginagamit sa pangungusap na nagtatanong. Halimbawa, kumain ka na ba? Saan ka galing? Ang padamdam naman o exclamation mark o exclamation point ay ginagamit upang ipahayag ang matinding damdamin tulad ng tuwa, galit, o pagkagulat. Halimbawa, ang ganda ng tanawin. Aray! Umalis ka! Ang kudlit o apostrophe naman ay ginagamit sa pagpapaikli ng salita. Halimbawa, ako'y masaya. Sa halip na ako ay masaya. Ang gitling o hyphen ay ginagamit sa pag-uulit ng salita o sa tambalang salita. Halimbawa, araw-araw siyang nag-aaral. Ang panipi naman o quotation marks ay ginagamit upang ikulong ang direktang sinasabi ng isang tao o siniping pahayag. Halimbawa, siya ay nag-aaral ng mabuti. Ginagamit din ito sa pamagat ng maikling akda o espesyal na salita. Ang gatlang, udash or imdash, ay ginagamit upang magpakita ng biglang paghinto sa pangungusap o upang bigyang diin ang isang bahagi ng pahayag. Halimbawa, gusto sana kitang tulungan, ngunit huli na ang lahat. Ang tuldok-tuldok o ellipsis ay ginagamit kapag ang pahayag ay hindi natapos o nagpapakita ng pag-aalinlangan o pag-iisip. Halimbawa, kung alam mo lang. Ang bracket o square brackets naman
ay ginagamit upang magdagdag ng paliwanag o paglilinaw sa loob ng sipi o direktang pahayag. Halimbawa, siya, ang guro, ay dumating ng maaga. Ang panandang panipi naman o single quotation marks ay ginagamit kapag may panipi sa loob ng panipi. Halimbawa, sinabi niya, narinig ko siyang sumigaw ng tulong. Ang pahilis naman o slash ay ginagamit upang magpakita ng pagpipilian, paghahati o sa pagsulat ng pizza. Halimbawa, oo slash hindi. Sa pizza naman, 02/21/2026. Curly brackets ay karaniwang ginagamit sa sipnayan o matematika, agham at computer programming upang magpangkat ng impormasyon. Halimbawa, brace, 1, 2, 3, brace. Ang mga bantas ay mahalaga sa malinaw at epektibong komunikasyon. Hindi lamang sila simpleng simbolo, sila ay gabay upang maunawaan ng tama ang mensahe ng isang teksto. Sa wastong paggamit ng mga bantas, mas magiging organisado, malinaw at makabuluhan ang ating pagsulat. Yan lamang po, sana ay may natutunan kayo. Hanggang sa susunod na talakayan. Maraming salamat.